So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jenan. Okay guys, alam ko marami nagre-request nitong battle na to, no? Tipsy D versus Flick G. So pasensya na sa mga nagko-comment sa mga vids natin about request, no? Kasi nire-request nila to Tipsy D versus Flick G. Guys, alam ng mga nakasuporta, alam ng mga subscribers, viewers natin since day one. Lagi ko tong sinasabi na if may request kayo na battle na gusto nyong ma-review natin, no, na i-schedule natin, na susulat natin sa notebook natin, if meron kayong mga ganong battle na ang i-request nyo yung mga wala sa tournament, okay? Kasi lahat ng nasa tournament guys, re-reviewin ko yan isa-isa, no? So ang remaining tournaments na lang ngayon sa Flip Top is 2015, 2014 at 2013 na isa buhay. So, yung mga battles doon, kahit wag nyo na i-request yung mga battles doon guys, kasi re-reviewin ko yun isa-isa. Okay, so kung meron kayong mga gustong battle, yung may mga request kayong battle outside the tournament, okay, yung mga non-tournaments, para ma-schedule natin, no? Kasi maraming nagre-request talaga ng Tipsy D, Flick G, at sana yung mga nagre-request nun is nandito pa rin sa channel natin para mapanood nila to. So ayun, dumating na yung araw, dumating na yung panahon, dumating na yung time para ma-review ko yung Tipsy D versus Flick G dito sa bracket A ng Isa Buhay Tournament Eliminations. So kung babalikan nyo guys sa channel natin, kung i-check nyo, Looney, Badang, Fruz, G-Clown, J-King, Pistolero, uploaded na po yan sa channel natin. And ito yung pang-apat na review natin sa bracket A ng Isa Buhay Tournament. So, ayun. Sana sa lahat ng nagre-request ng Tipsy D, Flick G is nandito pa rin sa channel natin para mapanood nila yung battle na to. So, comeback fight ni Tipsy dito kasi nakita ko sa intro is 8-1 siya. 8-1 siya So, sa pagkakaalam ko, 8-0 siya nung lumaban siya kay Balakid. So, talo si Tipsy D doon. Diba? Talo si Tipsy D doon. So, comeback fight niya, Isa Buhay Tournament, no? So, parang tinest niya ata yung sarili niya doon, no? Ang ganda nung ang ganda nung laban na yun. Napanood ko na yun. Na-review na natin yung laban na yun. Yung Tipsy D Balakid, sobrang classic yun. So, ayun. Huwag natin patagalin to. Alam ko marami nagre-request nito. Alam ko marami nag-aantay nito. Umpisahan natin to guys. Let's go. Natin unang panat. Flick G. Usapan nyo. 3 minuto daw. Flick G. Nice. Hindi, 2.5 siya Ganun din ako. Ready? Tipsy D, kamusta? Yung ngipin mo, kabilang labi na, tagus pa. Siya, si Tipsy D. Style ni Tipsy D, 4-bar setup na may punchline sa dulo. Minsan wordplay, content, at may multi sigurado. Oh, baka sabihin mo, ginagaya kita porket may 4-bar setup din ako. Paki ko sa 4-bar setup mo, may quadruple time ako. Na hinahatid ng mabilis talaga na mawala minti sa mga barang binuhubog ako dito. Maduduling kakinangina para ba pinipilipit ang leeg na parang ipo-ipo. Ano ngayon kung magaling, tanga mo pangahas ka. Di ako naniniwalan talaga malakas ba? Ito malakas ba? Oo, malakas nga. Huwag ka na masyadong pumilip, yung ngipin mo lumalabas na. Kaya po kinangina, hindi nakataka-taka. Kaya tatatatatatatatang ina ka ako sa palagay mo. Matatalo mo ako, palagay mo lang yon. Itaga mo sa bato, itaga mo sa ngipin mo. Di mo to kayang gawin kahit na magpabilis ka, bobo ka pa rin. Di ka marunong magbilang ng mga ganitong klaseng papitik lang. Puro bara-bara ka, gaya-gaya lang. O tanga-tanga ka, pero di mo yun alam. Patikim pa lang to, sabog-sabog na siya. Intro pa lang to, magbalot-balot ka na. Tangina, ilang beses na natin na-review si Flick G. Na-review na natin yung 2x2, diba? So, na-review na rin natin yung ibang battles, ilang individual battles ni Flick G. Tangina, kung ano yung mga comments ko sa performance ni Flick G sa 2x2, sa mga individuals, battles niya, yung mga one-on-one. Yun pa din talaga diba? Mapapa-sound trip ka na lang talaga, instant, alam mo yun, instant sound trip ka na lang talaga sa magiging instant sound trip ka talaga. Tapos ano pa,
ang ganda lang ng ano, alam mo yun, hindi bigla na lang magkakaroon ng beat. Yun talaga yung ang galing nung flow. Ang ganda ng flow. Yun talaga yung pinaka ano doon. Best description sa ginawa ni Flow G tuloy, ni Flick G. So, ayun. Antindi nun, intro pa lang daw yun, no? So, tangina, round 1 pa lang to. So, rinig ba tayo kay Flick G ng mga maraming flow? So, tignan natin. Hoy, Barok! Siguro pag natinga ka, buong manok. Anong kala mo? Matigas ka na yan? Porket yung calcium sa ngipin mo, katumbas buong katawan? At may tanong ako, yung laban mo ba kila Taika G-Clown, double time ba yung ginawa mo? Yung binilisan mo lang ng konti, tapos nag-multi, may tawag kami dun eh, double time mo mukha mo. Ganto yan oh, turuan kita, turuan ko si Einstein ha. Tipsy dik yang dibdib mo kung di ka hindi ka makakapalag bibigyan kita na partida gumamit ka na kahit anong kalasag kakainila kita kakatayin na kita kakakaya mo pa ba dadali kita sa dalampasigan ng dagat dadadagan ng kita yung dibdib mo puro pintig to narinig ko tig yung hininga naman sa trabaho na naman alam mo amoy tik instant sound trip talaga kay Flick G, men. Ang ganda nung flow eh. Pakinggan natin to. Yung nanay mo, aswang po kinangina, tik. Yung tatay mo, maliit ang... Ganyan mag-double time mala. AABB. Ang paglaban kay Flick G, paniguradong magsisisi. I'll inflict double damage kahit magtulong pa ang DD. AABB, CC, DD. Di ako takot sa tipsy. Tandaan mo, Mark, sa akin pa rin ang bagsak mo kasi kahit sang laban ka pumunta, lagi ka magtatapos sa GG. Siyempre, magre-rebat yan. Di daw siya magtatapos sa GG, magtatapos siya sa paaralan. Kung ganun lang naman, graduate ka na after ng battle na to. Kasi pagkatapos mong mag-masteral sa akin ng double time, magtatapos ka sa mga kamay ko. Brr. Ay, muna pa natin, Tapos na? Gagi. Nakakabitin naman yun. Ako, personally, nabitin ako dun sa ano. Nabitin ako sa round 1 ni Flick. Akala ko may mga kasunod pa na bara. Akala ko may kasunod pa na flow. So, nabitin tayo doon. Pero, highlights, no? Pinaka-highlights ng round 1 ni Flick. Siyempre, yung flow, no? Tangina, unlimited flow yun. Para kay Flick. Ang tindi nun, no? Nagpo-produce siya ng sariling beat eh. Tapos parang kapag nag-start na mag-flow si Flick, parang unstoppable na 'yon, no? Parang may iwan sa tenga mo yung tunog, yung flow, yung beat. Yun talaga yung pinaka nakakamangha kay Flick G. Ang galing niya mag-start ng flow. Ang ganda nung mga bara niya. Tapos kung napansin nyo, no, nakapaloob yung jokes dun sa bara. Creative nun, nagustuhan ko yun, pero meron lang akong napansin na konting siguro kulang or minimal, something ganyan. Medyo napansin ko lang na andun na yung flow eh. Andun na yung flow, andun na yung double time, andun na yung rap skills, andun na yung andun na yung bars over jokes or jokes over bars, andun na. Kaso dahil tournament to, may kulang sa round 1 ni Flick para sa akin. Medyo nagkulang siya dun sa punchline, haymakers. Sa effectivity guys, hindi ko na-questionin yon. Sobrang effective ng round 1 ni Flick. Kahit ako, puta, nabitin nga ako dun sa round 1 ni Flick eh. Pero punchline, haymakers, medyo ayun yung hinahanap ko. Punto, yun yung hinahanap ko, yun yung medyo kulang sa round 1 ni Flick. Pero overall, napaka-solid nun, ang ganda nun. Pero tignan natin kung paano tatapatan ni Tipsy yun.
beatable, no? Beatable. Although maganda yung round 1 ni Flick, pero para sa akin, pwede pang ma-turn upside down or alam mo yon, mabalik ni Tipsy yun sa pamamagitan ng mga effective haymakers. So, let's see. Kabilang pisngi na, tagus pa. Putang ina suot mo, tablecloth na, damit pa. Yo, kung pumunta kayo para sa bars, makinig kayo sa akin. Game? Flick G, ang MC na mahilig sa mga terminology na hindi ko ma-G kasi yung punch mo indirect. Tanong ko lang, kaya ka ba naging G kasi tulad ng capital G yung round mo, walang connect? Oh, kala ko ba nakikinig? Di ba madali pa yung sa bugtong? Round na walang connect, capital G, yun ay bilog na di magkadugtong. Yan ang problema eh. Okay. Upgraded na daw mga fans, magaling na sa logic, nauhubog na sa arts, pero pag hinainan mo, nagiging homeless na alcoholic, natutulog na sa bars, pero wala akong pake kung tulugan nyo ako o sa mga round ko makipagkampaya ng beer, kasi ngayong gabi, sosolohin ko ang battle na to, di ko kailangan ng cheers. Lalo na kung ang gusto nyo lang marinig yung mga linya niyang pagtumama, automatic na pumapanaw. Mga bars na nagmula sa gitna ng inner core, hinugot papunta sa mantle class kasi bilis na liwanag ng araw. Ikaw nag-graduate ng elementary. Masters in Science and Technology, tarantado yung titulo, walang gusto umagaw. Kaya ka siguro umitim ng ganyan kasi dati kang astronaut tapos ipinadala ka sa araw. Ang sarap nga naman pakinggan ng celestial body, Jupiter, Pluto at planetary alignment. Kaya yung crowd react agad. Di na iniisip what the line meant. Pero pagdating sa YouTube, yung kalawakan lines niya walang meaning. Makarami ka man ng replay, par, kahit anong gawin mong press, walang lalabas. Kaya nga tinawag na space bar. Round 1 ng what the line meant. Pero pagdating sa YouTube, yung kalawakan lines niya walang meaning. Makarami ka man ng replay, par, kahit anong gawin mong press, walang lalabas. Kaya nga tinawag na space bar. Round 1 ng isa buhay, tinapat daw ako sa big fish. Pero Sir Enigma, nako hindi ako galit. Kaya lang naman siya naging big fish kasi yung kabubuhan niya malaking isda. Nauhuli sa net. Tulad neto, sabi niya kay Rudik, mamaniin ko lang tong Mr. Bean na to sa laban. So watch out this. Pag tinamaan ka ng punchline ko, Black Eyed Peas. Ha? Minali mo yung watch out for this para mag-rhyme sa Black Eyed Peas, kaya naging watch out this. Pag tinamaan ng putang ina mo, wala pa rin sense. Super sa bobo. Dapat yata kada videos mo nilalagyan ng blooper sa dulo. Nagkikir kasi kayo. Kinusinti nyo itong ikatlong sumpa. Dapat yata kada fan na magre-react sa wak na linya, lagyan na ng multa. Diba? Nagdagkita pa sa liga. Gago. Di lang yun. Lagi ka pang kukunin ni Enigma. kasi yung talino mo, kababalaghan, bars mo di mapaliwanag, Ray. Imbento. Siguro yung IQ niya 619. Kasi yung utak ni Ray, misteryo. Di ka galing impyerno. Sabi niya, I'm so evil. Umu-order ako ng Big Mac sa Jollibee. Ha? Talaga man? Isipin nyo nga mabuti kung totoo man. O di ba di ka pinagbilan? Kasi Flick G, di yun evil. Yun ay malaking katangahan. Okay. Kasi yung punchline niya, di makita. Parang Big Mac sa Jollibee na may mahaba na pila. Oo, ganun siya kalala. Masasayang ang oras nyo sa linya, kakahanap sa wala. Pinag-iinit mo lang sobra dugo ko. Ayoko na pigilan magwala. Bakit ko sisilipin ang utak sa bungo mo? Hindi ako naghahanap ng wala. Ngayon di ka na makakapanggago. Sa akin wala kang kawala. Dudukutin ko mata mo, sabay itatago. Ikaw naman ang humanap ng wala. Ganyan ako makatid ng hostisya. Pero kulang pa pala. Tuturuan kita ng maraming anesthesia. Anong pakiramdam ng wala? Tapos papatayin kita ng marami. Ina mo, wala na. Dinurog na ni Tipsy dito, guys. Akala ko, itatay ko pa no? Ito guys, to be honest, bago siya pumasok dito sa scheme na to,
akala ko itatay ko yung round 1 kasi feeling ko hindi pa enough or hindi pa sapat yung performance ni Tipsy D para matalo yung round 1 ni Flick. Pero ina naghalimaw bigla eh. Alam mo yon yung from 10 points, hindi, sabihin natin from 0, nag-jump agad sa 50, tapos pagka 50, nag-jump sa 80, tapos pagka 80, nag-jump na sa 100. Ganun yung power scaling na feel ko dito sa transition ni Tipsy D. Ang lakas, men. Lalo na tong scheme na to, yung wala na scheme. Tang ina, antindi gagi. Antindi. Puting kumata mo, sabay haba na pila. Oo, ganun siya kalala. Masasayang ang oras nyo sa linya, kakahanap sa wala. Pinag-iinit mo lang sobra dugo ko. Ayoko na pigilan magwala. Bakit ko sisilipin ang utak sa bungo mo? Hindi ako naghahanap ng wala. Ngayon di ka na makakapanggago. Sa akin wala kang kawala. Dudukutin ko mata mo, sabay itatago. Ikaw naman ang humanap ng wala. Ganyan ako maghatid ng hostisya. Pero kulang pa pala. Tuturuan kita ng maraming anesthesia. Anong pakiramdam ng wala? Tapos papatayin kita ng marahanap. Wala nang babala. Nang hindi mo nahanapin ang buhay kasi di mo na malaya lang yung pagkawala. Ganun ang evil, gago. At matapos ko siyang bawian ng buhay, alam kong kayo ay may napala. Kaya sa round 2 ng isa buhay, wag nyo nang hanapin tong wala. Putang inang lakas ng round 1. Ang lakas ng round 1, Diyos mio. Hindi ko ina-expect na ganito yung magiging round 1 ni Tipsy D. Ang lakas puta, halimaw yun, men. Real talk. Halimaw na, alam mo yun, biglang pasok sa halimaw mode si Tipsy D, no? Tipsy D entering monster mode. Ganun yung nangyari, puta. Ang putik na yan. Ang tindi nun. Ang ganda nung scheme. Yung wala scheme. Ang tindi nun. Ang lakas nun. Feeling ko, sinunog talaga ni Tipsy D si Flick dun sa round na yun or dun sa scheme na yun, no? Hindi ako makapaniwala sa transitions na pinarinig or pinanood sa atin ni Tipsy D dito. Nakakaiba yun. Sabi ko nga, akala ko itatabla ko yung round 1 kasi tapos na yung first half ni Tipsy D. Sabi ko, tangina, hindi pa enough yun. Hindi pa enough yung pinakita ni Tipsy D. Sa parang kumbaga hindi kayang talunin nung first half ni Tipsy D yung buong round ni Flick G. So, naghanap pa ako. Then, unti-unti nang lumalakas eh. Tapos, hindi pa rin ako makahanap ng, alam mo yun, ng isang linya. Pero, pagdating dun sa scheme na yun, puta, ang lakas nun, men. Hinatak nun. Sobrang, sobrang dami rin, no? Sobrang haba rin ng scheme na yun. At hindi yun naging dragging, hindi yun naging dead air, hindi yun naging flat moment. Naging palakas yun ng palakas ng palakas. So, props kay Tipsy D. Sobrang ganda nun. Sobrang ganda ng execution. Ganda ng delivery. It's a 10-8 for me. Tipsy D, 10-8. Puta, tindi nun. Tapos, syempre, props dun sa pag-dissect niya sa style ni Flick about dun sa mga scientific terms, sa planets, yung mga ganun-ganun. Dinisect niya. Plus points yun sa akin. Tapos, yung kay Flick G kasi, di ba nga sabi ko sa inyo, andun yung flow, andun yung rap skills, andun lahat, pero na-explain ko sa inyo na medyo kulang dahil nga tournament to, kailangan natin ng mga babibigat na punto, punches, haymakers. Yun yung pinaka naging kulang kay Flick, diba? Kay Flick. Sa round 1 ni Tipsy naman, andun yung yung overall na especially sa mga bara. Antindi nun. So 10-8 Tipsy D. Makapangyarihan boses ko, kahit bulong man o eko. Ha? Pagdampi sa balat mo, existence mo burado. Kasi para kang hiningahan ni Akla sabay eco slam sa mukha mo at
pinakinggan ko lahat ng kanta mo. Lahat offbeat, tang-ina. Sobrang galing bumatel, pero yung mga kanta nakakadismaya. Siyempre, magre-rebat ka. Ba't daw hahanapan ng kanta? Battle naman pala. Kaya naman pala. Nagpagaling kang bumatel para pagtakpan ng iyong disability. Pero deep inside, alam mo hanggang battle lang ang iyong ability. Flexibility, ulol! Huwag kayong maniwala kay Tipsy D. Ang tunay na MC kayang mag-adapt ng rap battle at rap music. Yun ang tunay na flexibility. Dahil mapabit man o wala, dapat lagi kang handa. Flexibility mo, peke, alam yun ng madla. Pinagmalaki niya pa yung flexibility nito. Nagawa ko na yun, tangina, 12 years ago. Ako magtuturo sa'yo kung paano mag-rap na may kalidad. May bars ka nga, pero ano ngayon? Wala ka naman sa aking kapasidad. Ako ang kumpletos Ricardo Sambater at tanging dulot nito ay sakuna. Di mo to magagawa kahit na 3 beses isan lang ang kaluluwa. Wala kang rap skills, tang ina mo. Puro bate lang ang alam mo. Buti pa si Balakid marunong mag-rap pagdating sa kanta. Tanga-tanga to. Ano? Ano, Bugs Bunny? Ano, Bugs Bunny? Yan ba in-improve mong galing? Buti pa si Balakid, nasa iTunes na. Ikaw, Looney Tunes ka pa rin. Ako si Flick G, a.k.a. True MC, nasa dugong tunay. Versus Tipsy D, a.k.a. Mr. Battle Rap buong buhay. Ano, ganyan ka na lang. Ano kakantahin mo pag nag-guest ka sa radyo? Battle nyo ni Sinyo? Ano, ganyan ka na lang. Ha? Ganyan ka na lang lagi. Paano kung wala na tong liga? Kunyari lang ha. Kunyari, namatay si Enigma. Gago. Sira ulo. Kunyari lang, hoy. Tapos si Kuya Kebs, sumugod mag-isa sa China. Teka, maubos yung oras ko. Tapos si Pakundo, naging karakter sa Dota. Si Panda. Tipsy, di ako nagbibiro. Naaawa lang ako sa future mong wala na. Kasi pag nawala tong flip top, itaga mo sa bato, mabubura ka sa mapa. Sa lahat ng aspiring rappers dyan, gumawa kayo ng kanta. Dahil ang battle, panandalian lang yan. Pero ang musika, nagmamarka. Ang magkampiyon ba sa flip top, yun ang tropeyong tunay? Mali! Ang maging inspirasyon ka sa karamihan, higit pa yon sa magkampiyon sa isa buhay. Kaya matalo man ako, sa akin pa rin ang karangalan dahil alam na maraming tao na matagal na akong panalo bago pa tayo maglaban. Content, bitch. Okay. Round 2 ni Flick, ganun pa rin. Iba yung approach ni Flick talaga, guys. Iba. Hindi, para sa akin, hindi siya naka-battle mode. Kumbaga, yung mga banat ni Flick dito, pwede naman yun. Hindi ko naman sinabi na bawal yun. Pwede yun, pero sa ganitong tournament, syempre, dikdikan, haymakers to haymakers, punchline versus punchline. Ganun kasi yung perspective ko, lalo na pag tournament. So, pero hindi ko kasi nakikita na ganun yung returns ni Flick dito. Hindi naging ganun ka aggressive, no? Hindi ganun ka aggressive yung yung mga banat niya eh. Hindi tumatagos kay Tipsy D, hindi tumatama kay, although sige, sabihin natin tumatama siya, pero hindi ganun kalakas, no? Hindi ganun kabigat. So, yun yung pinakakulang sa pinapakita ni Flick G sa battle na to. So, yun. Maganda yun, nagpakita naman siya ng flow, pero punto, haymakers, punchline, medyo off talaga. So, yun. Tipsy D tayo. Yo! Naalala ko lang. Sabi niya kay Sak, mula Davao, pumunta ng Manila. This is your final destiny. Doon pa lang, panalo na ako eh. Sabi, this is your final destiny. Destiny?
Baka destination. Yung destiny, tadhana yung tanga. Yung dila niya daw, matalim pa sa samurai. Yung samurai, tao yon. Yung espada, katana yung tanga. Eh kung nag-cheer kayo sa mga ganun, eh para na lang pala akong gago dito. Kaya pala umalis na yung manok yung sisinyo kasi may bago ng paborito. Speaking of Sakatsinyo, meron pa siyang sinabi na hindi ko mapalagpas. Pinaulit-ulit ko yung video, pagkatapos ng linya, nagsigawan pa kayo ng malakas. Sabi niya, at bilang tugon ko sa kapangpangang bulalo, Sinyo, nasa akin ang respeto mo. Cause tonight, I will suck your maestro tang ina mo. Tang ina mo. Gay trip. Kahit bali-balik na rin kayo sinabi mo, isa lang ang sinasabi. Handa mong tsupain si Sak para makuha yung respeto kay Sinyo. Tarantado, hindi lang si Milya ang nilunok mo, kundi pati prinsipyo. Ito pa isipin nyo, sabi niya, respetado daw siya ng lahat ng datihan. Lahat ng datihan. Tangina, masyado akong nandiri doon. Di ko ma-imagine, kayo na lang mag-compute kung gaano karaming titi yun. Yan na ba yung educative na kanyang itinuturo? Flick G, yung respeto inaani, di yung sinusubo. Alam nyo rin ba na kapag binagalan yung speed rap niya, walang kwenta? Gusto yung sample? Babagalan ko na lang. Sabi niya, para kang nasa state of kinematic habang nakababad sa tsunaming mala hydrodynamic. Mabilis pa sa optic. Putang ina mo, ano yun? Pero seryoso, mahirap magsulat. Tapos kung ano-ano lang sasabihin mo dito, aba, lumaba ka ng patas. Nakakatawang may double time ka sa estilo pero sa pagsulat di ka naglalaan ng oras. Para kang si The Flash pag umaakyat ng building o tumatawid ng karagatan. Kasi pag ginamitan niya na ng bilis, di ba? Wala na siyang kahulugan. Di ba? Pero ako, hindi man mabilis si Tipsy D sa larangan, at least di ako basta mag-rhyme. Quantity at quality sa tugmaan, kaya kong i-combine. Sa dami ng linyang pang-upak, di maubusan kahit mag-overtime. I will leave this G-shot sa kaliwat kanan, ganun ako mag-double time. Kasi hindi porke mabilis ka mag-rap, mas higit ka na sa akin. Tandaan mo, ako lang ang hindi nagmamadali na matinik at malalim. Depensa mo manipis, madali kang wasakin. Di mo ko madadaan sa bilis, ako'y madilim na tahakin. Simulan mo lang tawagin kahit sino, sa akin di sasapat. Ako ang unang piraso ng domino, itataob ko lahat. Mas gugustuhin mo pala kay Pyro makipaglaro ka ng apoy kaysa sa taharap mo ngayon na mas bis pa kay Makoy. Ako'y gambit ng flip-top, sabog ang madikit at ikaw naman ang bishop. Galaw mo sa akin, tagilid, ba't ako lalaban sa'yo ng titigan? Armas ko, di nyo makikita sa Black Ops. Kung pinapikit mo yung Illuminati, papadilatin ko sa harap mo si Cyclops. Woohoo! Padidilatin ko sa iyong harapan si Cyclops. Tang ina, durog. Laban sa'yo ng titigan. Armas ko, di nyo makikita sa Black Ops. Kung pinapikit mo yung Illuminati, papadilatin ko sa harap mo si Cyclops. Kaya sa isa buhay, ikaw ay ex-man. Kung mag-champ iyong hiling, kasi di lang to suntok sa buwan. Ito'y fist bump kay Wolverine. Ganun ang tamang pag-scheme, hindi puro setup na boring. At kaya lang naman ako gumamit ng comics, kasi yung punchline mo drawing. Tangina, classic na Tipsy D yun, guys. Ang galing eh. Ang ganda ng punto. Ang ganda ng punto ng round 2 ni Tipsy D. Tinunaw niya pa rin talaga si Flick G to, guys. Akala ko bumaba na yung enerhiya ni Flick ni Tipsy. Akala ko yung comparing round 1 to 2 ni Tipsy D, akala ko magiging superb yung round 1 niya. Pero unti-unting ginagapang ni Tipsy D yun, unti-unting lumalakas bawat letra, bawat haymakers, bawat punto na tumatatak or pumapasok or mabibigat na mga linya na talaga na effective talaga kay Flick.
ano ganun yung naging ganun yung naging tema naman ng round 2. Ginapang talaga para maging kasing level ng round 2 yung round 1 ni Tipsy D. So, tanginang sobrang effective pa rin, no? Ang bigat kasi ng mga punto ang bigat ng mga reference yung sa may yung huli na lang, no? Yung huli na lang kaya lang ako gumamit ng comics kasi yung mga linya mo drawing. So, doon pa lang ang tindi na noon Tapos marami pang naging scenario or naging scenes si Tipsy D na masasabi natin na talagang sobrang naging effective si Tipsy D. Tsaka dito sa presensya sa presence kasi makikita mo na mas mas naka-battle mode si Tipsy D kaysa kay Flick, no? Kasi si Flick, yun nga, sabi ko nga sa inyo, may mga kulang siyang elements dun sa sa battle rap na actually sa tournament kailangan mo talaga ng mga mabibigat na punto, haymakers, punchline, pero hindi natin narinig yun kay Flick sa round 1 and 2 Kay Tipsy din naman nandun. Kung anong hinahanap ko kay Flick sa rounds 1 and 2, narinig ko naman kay Tipsy D yun. Kaya yun yung naging edge ni Tipsy D dito para makuha niya yung first 2 rounds. So yun, 20 to 16, 10-8 ang score, magiging 10-8 ang score ko dito sa both rounds. So 20 to 16 Tipsy D. Malayo talaga kasi in terms of punchlines at haymakers, lamang na lamang talaga si Tipsy D doon. Yo! Siya daw ang in-improve na Delo. Sige nga. Si Delo may bahay at lupa. Sariling bahay at lupa, kotse, scriptwriter sa GMA, may kontrata sa Globe, album sa Warner at MCA. Oh, nasaan ang in-improve dyan? Kung talaga mas better ka sa kanya, dapat meron ka na yan. Kasi how ironic na siya daw yung in-improve na Delo, pero ni isa sa mga accomplishment niya, wala kang nahigitan. Hindi ka better kay Delo. Bitter ka kay Delo. Total bitter ka naman, paiiyakin na lang kita parang mga fans ni Sinyo. Paano pag tinalo ko to? Gets nyo ba yung punto? Wala yata nakagets. Teka, ulitin ko. Paano pag tinalo ko to? Gets nyo ba yung punto? Kasi nananalo lang naman ako pag ang kalaban, gets na siguro yan ni Sinyo. At di ba IT ka rin? Alam mo, makakatanggap ka na naman ng L. Mga sulat mo, hiwain ko, ako yung bato size sa yung papel kasi bawat lines mo, lalagyan ko ng slash parang code ng HTML. Pag ako nag-set up, mala, bomba, atomika, panis yung kabilang globo mo. Pag ako nag-punchline, tatagos ka hanggang Andromeda. Kabilang globo mo, walay. Pag ako nagbaon, mapupunta ka sa intro ng Star Wars in a galaxy far, far away. Tae ka? Kamukha mo yung alalay ni Kurapika. Okay, dito ata nag-umpisa 'yon, no? Yung not sure kung dito nag-originate yung bansag kay Tipsy na kamukha yung alalay ni Kurapika. So, kung dito man or kung si Flick G man ang nag-originate nun, hanggang ngayon ginagamit pa 'yun kay Tipsy pag bumabattle. Alalay ni Kurapika. Oo nga, gago. Yo! Alam nyo ba ba't malaki yung ngipin niya? Yung ngipin niya may ngipin pa. Sasayawin kita sa bala para ka nag-sound trips ng album. Magiging sinlamig ka ng ice cream pag binaril kita ng Magnum. Pag ako umasinta, bullseye, mala X-Men, Gambit.
G, Gen, Yusop, Vash, Tampid. Tutok, sabay putok-putol lang yung lifeline. Sabog ang ulo, parang nauntog sa landmine. Rat-rat ng carbine, kalabit sa Glock 9, sabay ihip sa usok. Parang naghansay ng blind rhyme. Sang, gol ka lang, ako sang gift. Bulma ka lang, ako Bulma Stiff. K-pop rapper ka lang, halata na. Say ka lang, ako Saitama. Lupa ka, ako langit. Ako Apex Predator, ikaw Apex Summit. Fuck you. San, dara ka lang, ako Sancho. Magpakabait ka na lang, baka maging santo. Huwag kang Bruce Lee dito. Ako ang Ip Man mo. Sa akin ang huling halakhak, Mark. Mamamatay kang maaga sa labanan. Paano ko nalaman? Sa apelyido pa lang. Rivera Andrade. Di mo pa ba nagigets, Mangmang? Check mo. Yung ira ko nasa huli, yung end mo nasa unahan. Bang! Tayo mo ulit bala! Okay, round 3. Pwede nating masabi na strongest round ni Flick yung round 3 kasi andun yung mga references. Andun yung parang highlights ng round 3 ni Flick yung yung comparison diba? Ikaw si ganyan, ako si ganito. So comparison, no? Yun yung pinaka naging highlights. Although yun yung pinakamalakas ni ni Flick. Pili ko hindi pa rin yun sasapat para matumbasan niya yung yung round 1 and 2 ni Tipsy D. Possible naman kasi na ganun no. Yung sobrang lakas ng isang round na kayang matumbasan yung first 2 rounds or all 3 rounds, may mga ganun, may mga instances na ganun. Pero this time, even ito yung strongest round ni Flick, feeling ko hindi pa rin yun enough para matapatan yung first 2 rounds ni Tipsy D. Same story, kulang talaga sa mga effective haymakers at punchline. Hindi, para sa akin talaga kulang sa aggression si Flick dito sa battle na to. So, Tipsy D tayo. Aba, ang galing, ang lakas ng anghit. Akapela na nga, nagrarap pa ng may beat. Yo! Nag-i-Star Wars reference pa. Tangina yung kalawakan ni Ishmo Mockery. Kasi tandaan mo, kahit mag-lightsaber ka pa, Rey, isa ka pa ding bitch sa galaxy. Star Wars. Yo! Ikatlong round para sa ikatlong sumpa. Sasapitin mo sa akin sunog buhay kasi hindi ito larong sungka. Ito ay laro ng yin at yang. Kung may dilim, may liwanag. Kung may kasamaan, may kabutihan. Kaya subukan yung ispatan yung mga salita na ginawa kong baligtaran. Game? Yung 100K, aminado, gusto ko nga yun makuha. Kaya pag paningin ko nagdilim sa kalaban, yun ay maliwanag na kita. Ang binuo ko na ingay, ang babasag ng katahimikan, mandurog ng pangit na pagkatao, ang aking magandang katangian. Dahil kapag ako ang kabanggaan, mag-ingat ka man sa pagtawid, hahabulin kita ng biglang liko, kahit sa daan na matuwid. At ayon sa'yo, sa laban na to, pagkasawi ko ay tiyak, kapag tinaga mo yun sa bato, babatuhin kita ng itak. Ibala na lang kaya kita sa kanyon, upang ang payasong maglaho. Kaya kapag naglapit ang ating landas, makakarating ka ng malayo. Estilo mo mabaho, di ubrang yung mga paandar kahit ilang beses mo itulak. Dahil alam ng mga malawak ang isip kung sino ang may makitid ang utak. Masakit, malaki bang ngipin ko, kaya masakit Ang ganda nung yun. Ang ganda nung scheme na yun. Nagustuhan ko yun. No? Ewan ko kung bakit ganun lang yung reaction ng crowd, pero ako personally nagustuhan ko yun. Yung kung paano ko inabsorb yung mga bara ni Tipsy, nagustuhan ko yun. Tak! Masakit, malaki bang ngipin ko, kaya masakit magsalita. Puso mo, nadidinig ko ang pintig.
Dinibdib mo ang sinabi ng daga, kaya ka pala dinadaga sa dibdib. Ano, pataasan ba ng ihe? Sa akin mayayabangan ka talaga. Kasi kapag nasobrahan ako sa hangin, mauubusan ka ng hininga. At sana, kapag ikaw ay namatay, dumiretso ka sa impyerno. At kapag ako'y nagdilang anghel, susungayin ka ng demonyo. Hawak na kita sa leeg. Ang laban na to, inilagay ka sa alanganin. Buhay mo ay nasa mabuting kamay, pero sinamang palad ka sa akin. Kasi yung ending niya ay sa krus. Yung ending niya ay sa krus. Yan ang aking pinapangako. At kapag ako ay tumupad, may sumpa na mapapako. At wala akong pake kung sa gantong trato si Flick G hindi sanay. Kasi kung dito mainit kang tinanggap, sa inyo malamig kitang ibibigay. At alam ko, nabitin kayo sa dahilang wala na tong G. E di maglaro naman tayo ng mga salitang wala na yung G. Game! Inauso mo yung mga tirang malayo sa kalaban. Kagagawan mo yun, G. Ngayon magkakaroon na ng tuon ang mga tugon, ngayong wala na tong G. Nililito mo yung utak nila kung ano ang para sa hindi. Pwes tapos na yon, G. Mawawala na ang gulo sa inyong ulo. Ngayong wala na tong G. Akala mo kung sino pagkamatalino. Sinong niloko mo, G. Kung dati tingin sa'yo sagrado, ngayon sarado. Kasi wala na tong G. Yung mga sulat mong pambobo, ngayon bistado, kahit bilisan mo pa, G, dahil wala ka ng tago sa mga tao, ngayong wala na tong G. At ikaw ay minatrato, pero dapat bang kaawaan tong G dahil alam naman natin na ang gapi ay api, ngayong wala na tong G. At ako'y magpapakalasing sa tuwa, kaya goodbye na lang, G, dahil katumbas ng aking galak ay alak, ngayong wala na tong G. Lakas tang ina. At matapos ko siyang bawian ng buhay, alam kong kayo ay may napala. Kaya sa round 2 ng isa buhay, huwag nyo nang hanapin tong wala. Putang ina, ang lakas nun. Okay, ina, ang lakas ni Tipsy dito, guys. Tangina, overkill, man. Alam mo yon, solid yung all 3 rounds ni Tipsy D, pero kung irarank natin yung rounds 1 to 3 niya, round 1 and 3 para sa akin sobrang pantay nun. Round 2, no, even malakas yung round 2 ni Tipsy D, yun yung pinakamahina dun sa all 3 rounds niya. Pero fuck, ang ganda ng round 3 ni Tipsy D. Nag-umpisa siya sa ganung scheme, tapos mas inangat niya pa yung level, mas inangat niya pa yung shit, ina, antindi nun. Ang lakas nung scheme na wala na tong G. Antindi nun. Wala akong ibang expression doon, wala akong ibang masabi doon, puta, kundi sobrang tindi nun, sobrang pulido, sobrang punto per punto talaga. Perfect performance para kay Tipsy D. Ang lakas nun. So 30 points para kay Tipsy. Kay Flick, although yun yung pinakamalakas na round niya, pero still bigyan ko pa rin to ng 8 puntos. So 30 to 24, all 3 rounds nakuha talaga ni Tipsy D eh. All 3 rounds nakuha ni Tipsy D. So ayun talaga yung pinaka ang ganda ng execution, ang ganda ng performance ni Tips. Sobrang pulido na mga bara, naka-bars talaga siya, putang ina. Ang lakas talaga. Wala na akong ibang masabi doon kundi sobrang solid na performance para kay Tipsy D. So yun, 30 to 24. Ang ganda rin nung performance sa round 1 eh, yung wag nyo nang hanapin tong wala. Tapos pagdating sa round 3, yung wala na tong G, tapos pinasok niya ulit yung wag nang hanapin tong wala. So, ang galing talaga. Great Assault 7, uling laban na ng gabi. Isa po ay yung laban na yun. Tipsy D versus Flick G. Magiging pambes para sa kanilang pareho. Para sa grabe yung laban na yun. Pero ang boto ng Horado, 7-0 para kay Tipsy D. Tanga na, malinaw talaga yun. All 3 rounds para sa akin, Tipsy D yun. Shoutout sa mga shoutout ko kanina. Judges, salamat ulit sa inyo lahat. Sana
Kita pa tayo sa susunod na event. Yo, Tyke RPN, una na akong bumoto. Dito naman, binigay ko yung boto ko para kay Tipsy D. Pero malakas pa rin si Flick, malakas pa rin. Kaso nga lang, sa laban ako, naman talaga si Tipsy D sa lahat ng elemento. Totoo. Totoo yun. Pero malaking respeto pa rin kay Flick G. Kasi yung laban. Batas, ilustrado na album this year under pricing. So, binoto ko Tipsy D, all 3 rounds. Mas busog ka sa content, okay yung flow, gano'n. Pero, solid yung rap skills ni Flick. Sobrang astig eh. Parang, kumbaga, laging rap versus parang creative writer eh. Parang gano'n. Siguro, wala, astig lang yung sulat ni Tipsy D kaya siya. Pero, props sa ginawa ni Flick G, solid. Ayun, Nico Armaletra para sa The Firing Squad World War. Ayun, Tipsy D versus Flick G, hindi sa bias ako dahil Central Luzon City. Pero solid yung pinakita ni Flick G na skills niya sa pag-rap. Pero mas solid yung pinakita niya balik ni Tipsy sa content. Totoo. Tapos kung paano niya sirain yung pagbabattle ni Flick G. So para sa akin, Tipsy D. Chris Delano, Shots Fired, All-Star Records. Flick G, more on rap skills, puta, sobrang galing, wala akong masabi. Pero lyric-wise, na Tipsy D, puta, all 3 rounds. Hindi ko na kailangan explain, alam na lahat. Alam na yun. Epo, Uprising, Raw, loob ng kabang album kami this year. Tipsy, all 3 rounds. Siguro yung kay Flick, naging tactic niya kasi alam niyang lamang siya sa rap skills eh. So, sinokase niya yun sa battle. Pero dahil sa pinakita ni Tipsy all 3 rounds, a notch higher every round eh. Yes. So concepts lahat, rebuttal. Yes. Lahat, dun. So yun, Tipsy. Malaki the pricing. Batch 1, para sa akin sobrang husay at effective nung angulo at atake ni Flick G tungkol dun sa pag-rap, pagiging MC. Pero yun nga, para sa akin, all 3 rounds na outclass siya ni Tipsy D sa husay ng creativity at lakas ng performance. Tipsy D. Kaya na, ang lakas talaga guys. Sobrang lakas talaga ni Tipsy D. Dun sa, especially sa round 3. Round 1 and 3. Magkasing level yun. Tain ang tindi nun. Ang lakas. Yung pag ganong klaseng mga battle rap, ang sarap eh. Alam mo yun, nakakagana manood, nakakagana mag-review pa na mga ganitong klaseng battle. Kaya props po, ang ganda ng battle na yan. Kaya pala ang dami nagre-request ng battle na to. Sobrang ganda pala, sobrang tindi pala talaga. So ayan, majority naman, unanimous naman yung decision. 7-0, kita nyo naman. So Tipsy D advancing sa round 2. So buo na po natin yung cast ng round 2 ng Isa Buhay. Looney vs G-Clown, tapos sa baba naman Looney G-Clown, tapos sa baba Tipsy D J King. So sa kabilang bracket na tayo, bracket B na tayo guys. Umpisahan na natin yan. Baka ngayong gabi umpisa na rin natin yung Smaglas MZ. So yun, tignan natin kung anong klaseng battle naman yung mangyayari doon. Bakit nanalo si MZ? Bakit natalo si Smaglas? Yun naman yung anin natin, aalamin natin, at the same time re-reviewin din natin. So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.